Hey everyone, welcome back to my channel. The purpose of today's video is regarding the flag polling. I know some of you guys here in Canada na nag-a-apply ng work permit ay familiar dito sa term na tinatawagan na flag polling, kung saan mag-a-apply kayo ng work permit at pupunta kayo sa nearest US-Canada border. Interviewin kayo ng immigration officer ng Canada to get an approval for work permit. Itong flag polling, it's a way na makapag-apply kayo ng work permit na mabilisan. For example, na-approvean kayo ng LMIA, bumalik na yun sa employer, that's the time na pwede kayong mag-decide kung pupunta kayo ng border to do flag polling. And isa pang option is yung i-apply nyo yun ng online work permit application. Ang pinagkaiba lang, yung flag polling kasi, pag nag-apply kayo ng work permit sa border, is on the spot after ng interview, may issuean kayo ng work permit. Unlike dun sa kapag online nyo siya in-apply, it takes time. Sometimes 1 month, more months. It depends sa volume ng application ng Immigration Canada. Hindi lang kasi yun yung yung pina-priority nila. Meron din from other stream of application like mga open work permit, closed work permit, or other visa application na pinaprocess ng Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. The only thing is, if you're doing flag polling, merong risk na kailangan yung i-take, kasi hindi basta-basta ang pagpunta sa border ng Immigration Canada, and hindi lang yun basta pupunta kayo tapos you're expecting na on the spot ma-approvean kayo kasi meron kayong approve na LMIA. Hindi ganon. Napanood ko sa Omni News, it was a few days ago, meron tayong mga kababayan, just to share with you, from Toronto, Ontario Province. Yung guy, nung couple, naka-under ng student visa. If I'm not mistaken, it's under postgraduate work permit. So parang under ng student visa. The problem is yung permit or visa nung kababayan natin, upon doing flag polling, mag-e-expire na siya the next day or couple of days. I'm not sure kung paano nila nalaman yung flag polling, or kung meron bang mga kakilala nila or consultant na nag-advise na pumunta sila sa nearest border and mag-apply ng work permit. Based on my experience, you have to seek advice and you need to know yung process and yung risk bago kayo pumunta dun sa nearest border and mag-apply ng work permit. And case to case basis yon. And sa kanila kasi, kaya nang nabanggit dun sa news, expired na the next day and then or a couple of days. So merong risk involved. And also, you have to consider yung current situation ng Canada. Sa case nung kababayan natin, so natanong sila, or yung guy which is yung nag-a-apply ng or magre-renew ng permit dun sa border, kung aware ba sila dun sa nangyayaring situation ngayon sa Canada, which is yung mataas na unemployment rate, then hirap makahanap ng trabaho yung mga locals ngayon dito sa Canada. And they were given an option to buy a ticket going back to Manila, or umuwi na ng Pinas. Otherwise, magkakaroon ng record dun sa status nung kababayan natin. Obviously, yung mga Canadian immigration officer, pro-Canadian yan, or yung mga nakatira dito sa Canada. Siyempre, masakit para sa kanila na, alam mo yun, hirap makahanap ng trabaho yung mga andito na sa Canada, mga citizens, permanent residents, or yung mga matatagal na. And then, ikaw mag-a-apply ka sa border, nagkataon lang talaga, hindi ko sinasabing masama yon, yung mag-flag polling kayo and then mag-apply ng work permit, kasi pwede naman talaga, but case to case basis. Nagkataon lang talaga na yung situation ngayon hindi talaga naayon dun sa panahon ng pag-a-apply mo ng work permit. Just to share din, yung nag-apply kami ng work permit dito kasi yung pamangking ko punta as tourist. Makikita nyo dun sa ibang videos ko dito sa channel. Yung nagpunta siya as tourist dito and then nag-apply
na-approve ng LMIA or LAMIA needed to apply for work permit. Ako alam ko na pwede talagang i-apply sa border kasi I have my past experience before nung nasa Manitoba ako. Somehow medyo napamilya na rin ako sa proseso, yung ibang documents na pinipilapan and then yung process. So pag approve nung LAMIA, I know pwede na kami agad pumunta sa border para i-apply ng work permit. We seek advice dun sa immigration lawyer nung employer kung pwede na ba kami pumunta. So ayaw naman namin ma-bypass yung yung nag-aasikaso or tumutulong doon sa employer namin. Kasi approved na kompleto na naman. Meron na kaming employment contract din. Isa pa yun sa requirements pagpunta kayo ng border to do flag polling. Tapos resume, kailangan yon, and some of the employment certificate mo from other country. Yun yung mga kailangan. Tapos resume, nabanggit ko na ba yun? After few weeks, ni-review nung immigration consultant, nagbigay na ng go signal, and that's the time na pumunta kami ng border to do flag polling. Naging okay naman lahat. May mga personal questions, but most importantly regarding dun sa LAMIA na approve sa kanya, accommodation, details ng trabaho, pay, and then including yung current status niya rito sa Canada, which is tourist. And hindi ko na alam kung anong details ng tanong, pero it's all about those questions, yung umiikot yung tanong ng immigration officer. Ito added information para dun sa mga kababayan natin na plano mag-apply sa US-Canada border ng work permit or doing flag polling. Ito based on my experience. Let's say for example, nakahanap kayo ng Canadian employer na willing to hire a foreign worker, and ang position na ibibigay is skilled. Let's say baker, it's considered, or cook, it's considered skilled jobs dito sa Canada. Most Canadian employer, mababait talaga yan. So may experience ako na nakahanap ka ng employer, tapos verbally mag-uusap kayo, sasabihin mo kasi tatanungin ka anong work experience mo related dito sa hiring ako sa position dito sa company. And then yun, mag-uusap kayo, then verbally sabihin mo lang sa kanya kung ano yung naging past work experience mo. Most of them hindi naman kailangan ng proof, or yung magsisend ka ng employment certificate galing dun sa past work experience mo or employer before. Yung mga Canadian employer, sa mga na-experience ko and then yung sa mga kakilala ko, talagang nag-usap lang sila sa chat and then call, yun lang, nagkamustahan, and then diniscuss lang kung ano yung related work experience. So yun, pwede ma-hire ka na ng employer. My point is, during that time, on the spot, sabihin ng Canadian employer, okay, you're hired. Maaari ma-convince mo yung Canadian employer, and then willing ka na niya i-apply ng LAMIA, or meron ng reading LAMIA, i-add na lang yung pangalan mo doon. So yun na, for example, na-submit na sa Service Canada, and then bumalik na yung approve na LMIA with your name. Kapag approve na yon, that's the time na may option ka. It's either na mag-flag polling ka para mapabilis yung pag-approve ng work permit mo, or i-apply mo ng online, pero matagal ang approval, minsan maabot ng buwan or so. And yun, the only problem is gaya ng situation na to, pagka ang hiring or ang pinost ng Canadian employer is skilled job, tapos yun, okay kayo, verbally, nagkausap kayo, inaprobahan ka, in-hire ka, pero the truth is, kung wala ka namang related work experience as baker, gaya ng example natin kanina, which is considered skilled, magkakaproblema ka pagka pumunta ka sa border at nag-apply ka ng work permit, which is yung flag polling. Kasi ang immigration officer, mahigpit yan, lalo sa mga, pag tatanong, lalo na kung skilled jobs yung applyan mo. Hahanapan ka na related work experience, past work experience. Titignan yung resume mo, and then employment certificate. Kapag nalaman nila na wala kang related work experience, paano ka na-approvean
may question sila, paano ka na-approvean nitong LMIA? Doon pa lang maaari, kagaya nung nangyari dun sa kababayan natin, binigyan ng option na bumili ng ticket and mapauwi. So totoo yun, talagang pwedeng mangyari yun sa'yo kung ganito yung situation. So just to give example para sa mga kababayan natin na future na mag-a-apply ng work permit and doing flag polling. Actually wala namang problemang mag-flag polling ka or mag-apply ng work permit sa nearest US-Canada border dito sa Canada. Kasi option yun para mapabilis yung pag-approve sa'yo ng work permit. Lalo na if yung mga employer, kailangan ka na makapunta dun sa area nila, anywhere here in Canada. Kasi may ibang employer na naiinip kung i-apply mo ng online yung visa or kagaya nito, work permit, aabuti ng buwan or ilang buwan bago ka ma-approvean. Yung employer kailangan na ng tao. But in my experience, nakakapag-antay naman yan Pero syempre, maigi na yung mapaaga, lalo na kung kulang sila sa staff. And then, pero may ibang employer din na, natagalan pero bibihira. At baka i-cancel na yung application mo at maghanap ng ibang foreign worker. Just make sure lang na kapag mag-a-apply kayo ng work permit sa border, yung mga documents nyo talagang verified and then kompleto talaga. And then i-check nyo rin na yung current situation ngayon dito sa Canada kasi nakaka-apekto din sa pag-a-approve ng immigration officer. Meron nagsasabi na depende raw sa mood ng immigration officer. Someone says na namimili daw yung ibang immigration officer and meron daw discrimination. And pagka ganyan naman, alam ko pwede mong kontakin yung IRCC or yung Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Open sila sa mga suggestions or kung meron kayong gustong i-report, you can check it on their website in IRCC. That's it for today's vlog mga kababayan, and I hope na enjoy nyo tong video na to for added information regarding application or applying a work permit at the border.